What's up mga ka-Wildy Boy? Butchers Q&A tayo mga ka-Wildy Boy ha. Sasagutin ko pala yung ilang katanungan ng ating mga kabayan. Especially yung mga aspiring butchers na nangangarap makapagtrabaho abroad, hindi lang sa bansang Canada. Ganun rin naman, bound to UK, Australia, and in New Zealand. What's my name? Wildy, Wildy, Wildy boy. What's my name? Wildy, Wildy, Wildy boy. What's my name? Wildy, Wildy, Wildy boy. Let's go! What's up mga kababayan? Ako nga pala si Wildy na kagaya mo noon na nangarap. Pero dahil sa pagsusumikap, pag inaabot ang matagal lang hinahanap, inilusan, di ko tinulugan. Ginawa ng paraan, ano man ninais na makuha. Kahit kalaki, manito hirap at luha. Pinagsumikap ako pa rin ang labis. Kaya mga ka-Wildy, be consistent, patient, laging positibo. Be inspired and motivated. At umiwasan lang sa mga taong negatibo. Yan ang tinatago ko sekreto para mga plano sa huli pagtagumpayan. At palagi ka tumutok sa aking challenge na sa ganong kaalaman kakayahan madagdagan. Yan! Kumusta mga ka-Wildy Boy? Isang pinagpalang araw sa inyo lahat dyan sa Pilipinas. And sa lahat ng mga kababayan kong OFW, mabuhay po kayong lahat. So unang tanong galing kay at Jason22289. Sir, paano kung part-time lang po yung butchery? Or part-time lang ang trabaho? As a butcher, wet market po pala ang trabaho ko. 5 hours lang everyday. At may proof din naman na nagtatrabaho ko doon. Tapos after nun, pumapasok ako sa isang work sa gobyerno. Okay lang po ba yun sa employer? Ito man sabi ko sa iyo, sinasabi ko na to before. As much as possible, dapat kayo ay full-time as a butcher. Or dapat 8 hours a day, 40 hours or more a week. At naka-indicate pa nga dapat kung kayo ay nag-overtime. Saan ba yan naka-indicate? Sa inyong Certificate of Employment. Kung kaya mong gawing full-time, kasi ngayon talaga yung nire-require ng mga employer or ng agencies in the Philippines. Especially if bound to Canada. Pero, take note meron din namang pwedeng applyan kahit ikaw ay part-time. Ito ay mga programa ng bansang Canada like Agri-Pilot Program. Pwede kang makapag-apply doon or tinatanggap nila ang experience even yan ay part-time. So, kinakailangan mo lamang ma-maximize ang 1 year experience. So, kukumpitin nila yun. Kahit part-time yung experience mo, pag yan ay umabot ng 1 taon, well, magiging qualified applicant ka. And the rest requirements, kinakailangan mong i-provide nang sa ganun ikaw ay maging qualified applicant. Pero I highly recommend pa rin na sa mga agencies in the Philippines ka mag-apply. Kasi nga, mas makikita mo yung progress mo doon. Like mag-apply ka sa Magsaysay Global. Yan ay bound to Cargill Meat Solutions in Cargill River and in Cargill, Ontario. Meron silang hawak na Highlight Foods in Nipawa. And hawak rin nila ang Winklers at ganun rin naman yung Pioneer Meat mga kabayan. So yun. And try to research din. Kung halimbawa lang may mga agencies na tumatanggap kahit na part-time ang experience. Pero sa totoo lang kadalasan ng mga agencies in the Philippines, ang mga hinahanap talaga nila, yung mga applicants na may mga full-time experience, especially if ikaw ay butcher. So yun, I hope nakatulong sa iyo yung sagot ko. Kung meron ka pang mga katanungan, pwede mo akong i-PM, pwede mo akong i-direct message sa aking Facebook account. Pwede ka rin mag-comment dyan sa ating comment section. So yun. Next question galing kay @Katrupa TV 4193. Sana mapansin mo, was Wildy, what if ang experience lang is slaughtering for 4 years? First and foremost, huwag mong sasabihin na lang ang pagiging slaughterman. Mahirap na trabaho yan, marangal na trabaho yan, at dahil sa trabaho na yan, maaari ka makapag-apply hindi lang bound to Canada, bound to Australia, UK, and in New Zealand, and even sa ibang panig ng mundo. Possible po ba na makapag-abroad kahit walang experience sa deboning? Of course, hindi lahat ng mga nagtatrabaho sa slaughterhouse ay hindi nakakapag-apply as a deboner bound to Canada. Of course, nakakapag-apply sila. Meron nang nakaalis na slaughterman siya sa Pilipinas at natulungan ko siya na gumawa ng deboning video or ng video presentation. Siya ay nakaalis na at permanent resident na siya sa Ontario. Doon siya na-deploy sa Better Beef Cargill Meat Solutions. Magsaysay Global din ang kanyang agency. So ang ginawa niya, wala siyang deboning video pero nag-provide siya. Ginawa niya yon sa bahay nila. Kagaya ng in-advise ko, pwede niyong gawin yan sa bahay ninyo as long as maayos ang pagkakagawa ng video. May papakita mo yung skills ng isang butcher, knife sharpening, knife stealing, pinapakita mo na gumagamit ka ng PPE, then ang pagde-debone mo hanggat maaari, dagger knife grip ang iyong pag-execute, downward stroke. At kung bibili ka ng piece, I suggest shank, pwede na. Hindi mo naman kailangan na bumili ng malaking parte ng baboy or baka. Hind shank is pwede na. Meron akong video na nagpapakita kung paano mo gawin yan. Lalagay ko sa description yung mga links na
maaaring makatulong sa'yo para makagawa ka ng deboning video. And again, kung ikaw ay nangangarap, kinakailangan mo lamang kumilos at gagawa ka ng paraan. So, mag-research ka sa mga agencies in the Philippines kung saan mo ba gusto mag-apply para may provide mo yung mga documents na hinahanap nila. So yun, I hope nakatulong sa iyo yung sagot ko. Next question galing kay at APLCHE25. Hello sir, pwede po magtanong kung may idea po kayo kung may possibility po na mag-okay ang POEA kung ang skilled worker wala may pasa na Form 137. Only local COE lang po ang hawak niya. Thanks. Just in case lang hinahanapan ka ng isang agency ng mga documents, kinakailangan nyo talaga mag-comply kasi hindi uusad yung proseso. So, base sa tanong mo, may possibility po ba na mag-okay ang POEA na kailangan mong mag-comply? Kasi nga, kagaya ng binanggit ko, hindi uusad ang proseso hanggat hindi mo nakakompleto yung mga requirements na hinahanap nila. Ganun rin naman kung sa agency ka mag-apply. At tandaan nyo to ang Form 137, isa yan sa mga supporting documents mga Kawildiboy para kayo ay makapag-provide ng tinatawag na Educational Credential Assessment. Especially if mag-apply kayo as a skilled worker or as a skilled butcher bound to Canada. Kasama yan sa mga eligibility requirement, hindi lang para makarating kayo sa Canada, ganun rin naman para kayo ay maging permanent resident dito sa bansang Canada. So yun, kinakailangan mo lang mag-comply. Just in case lang, may mga senaryo na sarado na yung eskwelahan, nasunog, marami na ako natanggap na ganyan mga tanong Gumawa kayo ng explanation. So hanggat maaari gawa nyo ng solusyon and para masettle nyo yung problema niyo nang sa ganun magkaroon kayo ng tuloy-tuloy na progress, maging qualified kayo, at kayo makapagtrabaho kung Canada man ang target mo or sa ibang panig ng mundo. So yun, I hope nakatulong sa yung sagot ko. Okay mga Kawildiboy, next question galing kay Aiki Ink Tattoo. Sana mapansin niyo po ako. Graduate ako ng ALS or Alternative Learning System. Pwede po ba makapag-apply as a slaughterman or slaughterer sa Canada? NC2 passer po ako. Pwede ka makapag-apply as a slaughterman or slaughterer bound to Canada man yan, bound to UK, Australia, and in New Zealand. Kinakailangan mo lamang ng sapat na karanasan. Okay, remember this. Ang NC2 is training certificate. Pero hindi ko din na-disregard yan Kasi kinakailangan mo pa rin mag-provide ng certificate of employment na nagpapatunay na ikaw ay mayroong sapat na karanasan sa isang specific skills. Slaughterman, butcher, meat cutter man yan. So, tandaan mo mabuti, kung meron ka ng NC2 certificate sa ngayon, meron kang training certificate for slaughtering operations, maaari ka maging qualified applicant. Pero, hanggat maaari, meron kang sapat na karanasan. At ito ay magigain mo, maaaring sa supermarket, wet market, sa mga meat plants, hotels, restaurants, as long as makakapag-provide ka ng certificate of employment. So yun, I hope nakatulong sa yung sagot ko. Tandaan mo to, kinakailangan mo lamang kumilos at gagawa ka ng paraan. Experience, requirements, stay healthy, no criminal records, at ikaw ay makakapagtrabaho sa bansang pinapangarap mo. So yun. Last and final question galing kay Mamu lang. Sir Wildy, ask ko lang, I have 1 year experience at Monterrey at 2 years sa Robina Meats. Sir, balak ko na mag-resign para makapag-take ng IELTS para makafocus. Okay lang ba mag-resign? Baka kasi ma-question kapag nag-apply ako. Okay mga Kawildiboy, sa mga nangarap makapagtrabaho abroad, dapat ninyong tandaan hindi nyo kinakailangan mag-resign just in case lang kayo ay mag-take ng IELTS. Remember, kinakailangan ang inyong work experience tuloy-tuloy, especially if mag-apply kayo as an industrial butcher bound to Canada. Kasi nga hinahanapan nila ang mga applicants ng continuous work experience. As much as possible, walang gap mga kabayan. So, ang kinakailangan mong gawin, kung namumroblema ka na hindi ka makakapag-focus, tandaan mo to maglalaan ka talaga ng oras para mag-review. Ako, honestly, nangyari din sa akin yan. Kinakailangan ko mag-provide ng aking IELTS. Pero hindi ako nag-resign Nag-sacrifice ako. After work, pumupunta ako dun sa review center. Yan, nag-review center ako mga kabayan kasi nga first timer ako na mag-take ng IELTS. Honestly, wala akong idea sa IELTS before. So, iniisip ko mahirap. Kasi nga isa itong English proficiency test. Pero, sabi ko sa sarili ko, kinakailangan kong mag-effort, magsakripisyo, kinakailangan kong gumastos, gagawin ko para ako ay maging qualified applicant, para ako ay makapagtrabaho sa bansang Canada. So, ang ginawa ko nga, nag-sacrifice ako. Kung minsan nag-undertime ako, kung minsan nag-absent ako, pero hindi ko ginawa na mag-resign. Kasi nga, ayaw ko magkaroon ng gap sa aking work history or sa aking work experience. So yun, napagtagumpayan ko naman yung IELTS at ako ay nakapasa in my first attempt mga Kawildiboy. Remember if bound to Canada,
Ang passing score sa IELTS, reading 3.5, speaking 4, writing 4, listening 4.5. Kung self-pip naman, 4.0 in all categories. Hindi overall band score mga kabayan na. Scores per category ang pinagbabasihan. So yun, kinakailangan mo mag-review along the way at hindi mo kinakailangan mag-resign. Maglaan ka ng oras sa araw-araw. Halimbawa lamang, maglalaan ka ng isang oras sa after work. So gawin mo yun. Mag-focus ka sa mga categories na nahihirapan ka. Yung mga categories na hindi ka naman gano'n nahihirapan, medyo alalay na lang sa pagre-review. Kung sa tingin mo na nakukuha mo na yung mga scores per category like in reading, nahihit mo siya, may mga videos naman sa YouTube na pwede kayong mag-mock IELTS mga kabayan na. At meron din ako mga tinuturong tips and ideas kung paano nyo mapagtagumpayan ang IELTS examination. So yun, I hope nakatulong sa iyo yung sagot ko and good luck to your journey. At I hope mapagtagumpayan mo yung pangarap na makapagtrabaho abroad bilang isang industrial butcher. Mapa-Canada man yan, Australia, UK, or in New Zealand. So yun mga ka-Wildy Boy, I hope nagustuhan nyo yung video na to. Siyempre kung sakasakaling nakatulong sa inyo, don't forget to give a thumbs up. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click na notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities, Boy OFW, Boy Butcher, na aking na-upload. Sa mga patuloy na nagtatanong sa akin kung paano nga ba makarating at makapagtrabaho sa bansang Canada, ang lagi kong sinasabi, ang number 1 na pinapromote ko, become a skilled worker in the Philippines. Gain experience, provide all the necessary documents, stay healthy, at dapat wala kayong criminal records mga kabayan na. Kung kayo naman ay isa ng skilled worker abroad or sa ibang panig ng mundo at nangangarap kayo makapag-Canada, advantage yan. Tandaan nyo mabuti Pwede kayo mag-apply through agencies in the Philippines, pwede kayo mag-apply through Job Bank Canada, pwede rin kayo makapag-apply through the programs of the Government of Canada. Maraming mga ways and means, maraming mga pathways na maaari ninyong gawin mga kabayan. Kaya dapat nyo munang alamin kung ano ba talaga ang pasok na pathway para sa inyo. Kung sa tingin ninyo, programs of the Government of Canada, kung sa tingin ninyo, Job Bank, or kung sa tingin ninyo ay ang pag-apply sa agencies, well, gawin nyo na mga kabayan na. Huwag nyo nang sayangin yung mga pagkakataon or yung opportunity. Ang opportunity mga kabayan, nandyan yan. Kinakailangan mo lamang kumilos at gagawa ka ng paraan. So yun, sa mga nangarap makapagtrabaho abroad, as always, consistency, patience, and have a positive mindset. Samahan nyo ng diligence, tiwala sa sarili sa may kapal, at sa proseso. Kung meron kayong katanungan, ilapag nyo lamang din sa ating comment section. At syempre, pakishare na rin ang video na ito para makarating na rin sa iba natin mga kabayan. Keep safe always. See you in the next video mga ka-Wildy Boy. Bye bye.